Duta eh. Ganda na to. Okay. Function na yung RPM mo. Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works. Maraming salamat po sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng digital panel board dito sa Yamaha Mio Sporty. Papalitan natin tong kanyang stock. Ito na yung binili ng customer na digital panel board. Ito yung ikakabit natin ngayon. At meron itong diagram dito, yung color coding kung paano ito ikabit. Kasi mukhang sa Honda type yung coding dito sa digital panel board na nabili ng customer. Yung kakabitan natin, Yamaha, magkaiba sila ng color coding ng mga wires. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ito ikabit. Tanggalin lang muna natin itong kanyang lumang panel board. At para matanggal yung panel board natin ay itatanggalin natin lahat ng mga tornilyo dito. Kasi hindi natin matanggal itong kanyang panel board na luma kung hindi natin matanggal lahat ng mga tornilyo dito. At ayan, ito na mga loads, natanggal na natin itong kanyang lumang panel board. Tapos isa-isa nating hugutin itong mga socket niya dito sa kanyang panel board, dito sa kanyang mga wires. Ayan, natanggal na natin. Ngayon isukat natin itong kanyang bagong panel board na digital. Tingnan natin kung kasya ba siya dito sa butas ng kanyang bearings. At saktong-sakto lang mga loads, yung kanyang digital panel board dito sa kanyang bearings. Sakto siya sa kanyang butas. Ngayon lagyan lang natin ng mga tornilyo na mga screw bolt o Phillips screw bolt. Tatlo lang po ang Phillips screw bolt dito sa kanyang panel board mga lods. Isa sa gitna dito sa bandang ilalim, dalawa dito sa bandang itaas. Ngayon higpitan lang natin itong mga Phillips screw bolt mga lods. At dahil nakabit na natin yung mga tornilyo dito, itong tatlong screw bolt sa kanyang panel board, ngayon ikakabit na natin itong kanyang speedo cable dito. Higpitan lang natin mga lods. Maganda po itong panel board na digital niya dito mga lods kasi mechanical yung cable dito, tapos yung reading niya digital sa kanyang panel board ng kanyang kilometrahe o milyahe. At ngayon isa-isa nating kilalanin itong mga wires niya dito sa kanyang mga kulay, yung iba't ibang kulay dito mga lods dito sa kanyang digital na panel board, para malaman natin kung saan ito patungo, kung ano yung connection niya dito. Kasi bawat kulay ay may tamang connection siya bawat isa mga lods. Tulad dito sa wire na hawak ko mga lods, itong kulay asul na may stripe na white at saka kulay pula na wire. Itong kulay asul na may stripe na white, sabi dito sa ating manual, dito sa papel ng ating digital panel board, patungo po ito sa trigger o sa pulser. Ito po yung para sa RPM, para mag-reading yung RPM dito sa kanyang panel board. Pwede siya sa pick-up coil or sa ignition coil mismo. At itong kulay pula na wire ay sabi dito sa ating manual, patungo po ito sa battery or sa fuse. Pwede rin natin ikabit ito sa kanyang ignition switch para mas malapit. Kasi sabi dito sa ating manual, dito sa papel ng ating digital, itong solid na blue wire, dito po ito sa high beam. Ang high beam ng Yamaha, ito pong kulay dilaw. Dito po natin siya isusuot, i-connect itong kulay asul na wire dito galing sa ating digital na panel board. Solid blue wire po ito mga lods ha. Ito po yung high beam ng ating ilaw. At yung isang blue wire na may stripe na white, para sa trigger yun. Sa pickup coil po natin ikakabit yun. Kasi para yun sa RPM o revolution per minute, para mag-function yung RPM dito sa ating panel board. Ngayon susunod nating basahin itong mga kulay dito sa kanyang socket para dito sa kanyang panel board. Para po itong socket na to, itong mga wire dito, para po ito sa signal light indicator. Ngayon alamin muna natin kung saan yung bandang kaliwa dito sa kanyang motor na signal light. Signal muna natin dito sa bandang kaliwa kung ano yung kulay dito sa kanyang socket. Anong kulay ng wire dito sa Yamaha Sporty, yung left side na signal light. At ito na mga lods, kulay dark brown yung left side na signal light dito sa kanyang socket dito sa Yamaha Sporty mga lods. Ito na mga lods, ito po yung galing sa ating switch. Ayan, ito po yung wire na galing sa ating panel board. Ayan, patungo po ito sa panel board mga lods. Galing po to sa kanyang stock na connection. Ang gagawin natin dito ay
hugutin natin yung mga wire dito sa socket. Isa-isahin natin hugutin kasi hindi siya match, hindi siya tugma doon sa socket ng stock na socket dito sa kanyang motor. Kasi dapat yung kulay ng left side dito sa kanyang panel board, dito sa bagong panel board, yung indicator light, ang kulay ng left side na signal light indicator ay kulay orange. Kaya itong kulay orange kailangan magkatapat sila sa kulay brown na wire dito sa kanyang motor. Kasi ang kulay brown dito sa Yamaha Sporty, ito po yung left side na indicator dito sa kanyang signal light. Kaya isa-isa nating hugutin itong mga wire dito sa kanyang socket dito galing sa ating digital na panel board dito sa kanyang indicator para magkatugma yung kulay na ikakabit natin. Kasi napaka-importante na magkatugma yung kulay dito sa kanyang stock at saka dito sa bagong digital na panel board para maiwasan natin na masunog itong ating digital panel board. Yung pinakaiwasan natin yung negative na wire, kailangan hindi siya mapapasukan ng positive supply para maiwasan natin na masunog ang mga wires at saka madamage itong ating panel board kasi napakasensitibo ng mga parts nito kasi digital po itong panel board na kinabit natin, kaya importante talaga na safety first. Tapos na nating nahugot at saka isasana nating na ikabit dito sa kanyang socket yung mga wire, yung mga contact point na ikabit na natin isa-isa. Ngayon double check natin yung connection dito para masigurado natin yung negative, magkatugma siya sa negative rin na socket na contact point dito sa kanyang wire. Kasi ang ginawa natin dito ay itong kulay orange na wire na galing sa ating panel board mismo dito sa digital na panel board ay tinapat natin sa dark brown na wire dito sa socket na galing sa kanyang motor. Tapos yung green wire na galing sa kanyang motor dito sa kanyang socket, yan po ang sa right side na signal light. Tapat natin sa light blue ng ating socket dito galing sa ating digital na panel board dito sa kanyang wire na light blue. Tapos yung ground dito kulay berde, yung ground na galing sa ating digital na panel board. Itapat natin sa kulay itim dito sa kanyang socket, kulay itim na wire kasi Yamaha po itong motorsiklo na to. Dito sa Yamaha kulay itim yung ground. At ang ground dito sa ating digital panel board ay kulay green. At ngayon isaksak na natin itong ating socket. Ayan, nag-function na yung panel board natin. At nga pala yung kulay dilaw na may stripe na white na galing sa ating panel board, yung kulay dilaw na may stripe na white na wire, patungo po ito sa ating fuel gauge. Itinapat natin yan sa kulay brown na wire o sa accessories wire dito sa Yamaha Sporty. Ang ibig sabihin ng accessories wire ay kapag ino natin ang susian, naglalabas siya ng kuryente. Patungo siya sa kulay brown wire. Diyan po siya naglalabas ng kuryente. At naipasok na natin o naikabit na natin lahat ng mga wires dito sa kanyang socket. At ito na, nag-function na yung panel board niya. Yung sa para sa RPM na lang yung hindi natin naikabit at saka yung sa positive supply, yung sa kulay pula na wire. At dalawang wire na lang yung hindi natin naikabit, itong kulay pula na wire at saka kulay asul na wire na may stripe na white. Yung apat na wire na natira ay disregard natin, hindi na natin gagamitin yan kasi para yan sa mga FI na mga motorsiklo. Magagamit lamang yan kapag yung ikakabitan natin na motorsiklo ay FI motorcycle. Ngayon tanggalin ko lang tong fairings nya dito sa harapan at saka dito sa ilalim para maikabit na natin yung dalawang wire na natira, yung red wire at saka blue wire na may stripe na white. Tanggalin lang natin lahat ng mga tornilyo para matanggal na natin itong kanyang fairings at saka itong cover nya dito sa harap. Dito na, natanggal na natin itong cover niya dito sa harap. Kailangan natin tanggalin itong mga fairings para ma-access natin yung susian, yung kanyang wire. Kasi dito natin ikakabit yung kulay pula na wire na galing sa ating digital panel board. Ito na, na-access na natin itong wire dito sa kanyang socket, dito sa, galing sa ating susian. Hanapin natin itong kulay pula na wire. Dito natin ikakabit yung red wire na galing sa ating digital panel board. Kasi kapag sa battery natin i-connect ay medyo mahaba yung wire na magagamit natin at saka malayo yung kanyang battery. Nandun kasi sa compartment yung battery. Kaya dito na lang natin ikabit sa red wire natin susian para mas malapit.
At itong ating susian dito sa Yamaha Sporty, meron itong dalawang wire at dalawa yung kulay dito na nandito. Kulay pula at saka brown wire. Yung brown wire, yun ang accessories wire. Yung pula, yun ang main source ng kuryente dito sa ating motor. At galing po ito sa battery, kaya dito na lang natin ikakabit. Itong red wire na galing sa ating digital panel board. Dahil tapos na natin na ikabit yung red wire na galing sa ating digital panel board dito sa red wire rin sa susian, lagyan lang natin ng electrical tape. At ngayon ibalik na natin yung sakit na hinugot natin dito sa ating susian. Dahil tapos na natin na i-connect yung kulay pula na wire, sunod natin ikabit itong blue wire na may stripe na white. Hanapin natin yung trigger. Isusuot natin to mga lods, itong kulay asul na wire na may stripe na white o blue wire na may stripe na white. Susuot natin dito sa chassis, sabay natin sa harness para malinis yung tingnan. Tapos hanapin natin yung trigger o pickup coil. Hanapin natin yung kulay puti na may stripe na blue. Kasi para po ito sa RPM, para mag-function yung RPM dito sa panel board na digital para makumpleto na lahat yung connection, kasi yan na lang kulang dito. Itong RPM or revolution per minute or sa other terms ay tachometer. At ngayon suot lang natin dito sa ilalim ng kanyang flooring, palabas doon sa kanyang pickup coil, patungo doon sa kanyang pulser. Tinanggal natin itong kanyang mud flap o mud guard dito sa harap para ma-access natin yung butas dito sa ilalim ng kanyang flooring, para masuot natin itong blue wire na may stripe na white. At dahil short yung wire na kulay asul, dugtungan lang natin. Idugtong natin itong sobrang wire na pinutol natin, itong kulay pula na wire. Idugtong natin dito sa kulay asul na may stripe na white para umabot doon sa kanyang pickup coil. Kasi short yung wire na to, hindi siya umabot doon sa pickup coil. At ayan, ay ikabit na natin sa pickup coil sa kulay puti na may stripe na blue na wire dito sa ating pickup coil. Balutin lang natin ng electrical tape. At meron tayong nakita dito na open wire, walang balot ng electrical tape. Lagyan na rin natin para hindi siya mag-grounded. Kasi sayang naman, okasyon na kasi nabuksan na natin. Ilubos-lubusin na lang natin. Kasi ganyan tayo pag gumawa. Pag makita tayong problema ay susolusyonan na natin kaagad. Meron tayong nakita na napunit na wire, nilagyan na lang natin ng electrical tape. Okasyon na kasi. At ngayon dahil tapos na natin ikabit lahat, final testing natin. Ayan, okay na, gumana na yung kanyang tachometer o RPM gauge dito sa kanyang digital na panel board. Andar na to. Okay. Function na yung RPM mo. Baboy RPM mo puti. Sabi yo. Kala na niya yung ano. Silupin niya pag magalugar ka. Ha? Oo. Signal light. Amor di ka siguro niya tanggalo na kay girahan na siya. girahan na siya. Headlight. Okay. Ayan, low beam function.